Guys, for today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano kayo makapagbayad sa inyong SSS loan online gamit ang GCash through installment, full payment, half payment, at saka late payment. So, itong process na ito guys is pwede ito sa mga may condonation loan, calamity loan, at salary loan. Ngayon, nandito na tayo sa SSS website. Lagay nyo lang yung inyong user ID at saka password. And then, click sign in. Ayan, nakapag-login na tayo sa ating SSS account. Dito, makikita nyo agad yung pay loans. Under ng pay loans, makikita nyo itong generating a PRN. Click lang natin yan. Ayan, under generating PRN, makikita nyo na agad yung inyong loans. So, dito, pwedeng makita nyo yung inyong loans na nasa active loans without PRN or kaya sa active loans with PRN. Pag once na yung loan ninyo is nasa without PRN, so kayo mismo ang gagawa ng PRN. Click lang natin tong generate a PRN. Ayan, then makikita nyo na dito yung inyong statement of account as of dito, February 2026. Ayan. So, dito guys, makikita nyo na may late payment na ito. Nagkaroon na ng penalty. Ayan. So, kung hindi kayo makapagbayad dito, magkaroon ng penalty yung inyong loan. Then, meron din itong interest. Ayan. So, may interest at saka penalty. Then, yung total amount due niya is 5,950.78 na. So, ito na yon. So, yan na yung dapat kailangan bayaran dahil naka-due na. Ito, scroll nyo lang sa pataas para makita nyo tong submit request. Click nyo lang yan. Ayan, PRN successfully generated. So, nakagawa na tayo ng PRN. Click natin tong view loan list. Ayan, nalipat na sa active loans with PRN dahil nakagawa na tayo ng payment reference number. So, minsan guys, pag halimbawa hindi kayo yung nag-generate, pag open nyo ng inyong SSS account sa pay loans is makita nyo na sa active loans with PRN na siya. So, automatic yung system ni SSS is gagawa ng payment reference number. So, dito, paano nga ba makapagbayad ng full payment dito? So, una, pag once na gusto nyo magbayad ng full payment, kailangan lamang na bayaran nyo yung lahat na nakalagay dito sa total amount of obligation. Kung gusto nyo is full payment na, so yan exact na amount yung ilagay nyo dito sa amount to be paid. Ayan, burahin nyo lang yung kasalukuyang amount, then lagay nyo yung amount of obligation. Ayan, nalagay na natin yung amount of obligation, then scroll nyo lang pataas, makikita nyo dito yung save changes, click natin yan. Ayan, nakalagay, changes have been saved. Click OK. As you can see guys, kung ano yung total amount of obligation is yan na yung nakalagay dito sa amount to be paid. Dahil nabago nyo na yung amount to be paid, so pwede nyo nang bayaran through GCash or kahit saang bayad center through your payment reference na naandito. So ito lang yung kailangan, payment reference number, para makapagbayad kayo ng full payment. So, halimbawa, gusto nyo naman ng half payment. Pag once na half payment naman, so, kung ano yung kalahati nitong amount of obligation, is yun yung babayaran ninyo. 8557.24, divide nyo sa 2. Ayan, 4,278.62. Then, scroll nyo lang pataas, click nyo tong save changes. Ayan, changes have been saved na. Ayan, half payment na ito ng total amount of obligation nyo, yung nakalagay ng amount to be paid. Guys, hindi pwedeng yung bayaran nyo sa reference number na ito is ibang amount, tapos yung amount to be paid ninyo is iba. Kung kaya dapat, kung ano yung nakalagay sa amount to be paid ninyo, is dapat yun yung exact na amount na babayaran ninyo.
Next naman is through installment. Pag installment naman guys, kung ano yung gusto nyong bayaran dito, kung halimbawa kung ano lang yung kaya nyo na budget na bayaran, kada month is pwede naman. Pero take note na pag once na may amount due na kayo, then below the amount due yung bayaran ninyo, so magkaroon pa rin kayo ng interest at penalty. Kung kaya dapat yung babayaran ninyo is above the amount due ninyo. So, kung halimbawa gusto nyo installment, gusto nyo lang gawing 1,000 pesos yan, or 500, ayan, lagay natin, ayan, burahin natin yung nakalagay, then lagay natin yung 500 pesos. Click Save Changes. Ayan, changes have been saved. Click OK. Ayan, so ngayon, dahil installment yung gusto ninyo, halimbawa next week magkapera kayo, bayaran nyo ulit ng 500 is pwedeng. Halimbawa, next day, magkaroon ulit kayo ng pera, gusto nyo magbayad ng 500 pesos ulit, is pwede. Baguhin nyo lang lagi guys yung amount to be paid para makapagbayad kayo. Next naman is the late payment. So, dito guys, makikita nyo na agad lahat ng total ng late payment ninyo. So, dito sa amount due, ayan, itong amount due na ito is ito yung inyong late payment, lahat ng inyong late payment or dapat nyo nang bayaran. Kung gusto nyo yung bayaran, lahat ng amount due or late payment ninyo, click lang natin tong amount to be paid. Ganun din, lagay natin yung amount dyan. Ayan, then ganun din, scroll nyo sa taas, click nyo tong Save Changes, then click OK. Ayan, as you can see, kung ano na yung nakalagay na amount due, is yan yung nakalagay na amount to be paid. So, pag once na nabayaran nyo na tong amount to be paid ninyo, which is the late payment, so, pag nabayaran nyo na yan, wala na kayong late payment na loan dito. So, mababawas na itong amount due ninyo sa total amount of obligation ninyo. Ngayon, ibalik natin yan sa full payment. Click Save Changes. Okay, changes have been saved na. Ngayon, ang kailangan lang natin is itong reference number para makapagbayad tayo kahit saang bayad center. So, itong reference number, ayan, screenshot natin yan. Halimbawa, GCash yung gamitin natin pambayad. Open na natin yung ating GCash. Ayan, nakapag-login na tayo sa ating GCash. Dito, makikita na agad natin yung bills. Click lang natin yan. Under bills, click natin tong government. Dito sa search billers, search lang natin SSS. Then, piliin lang natin tong short-term loans digital. Dito, lagay natin yung amount na ginawa natin sa amount to be paid. So, yung amount to be paid natin is 8,557.24. Ayan, then you will be charged a service fee of 8 pesos. Next is the PRN or Payment Reference Number. 6932. Next is the country. Click natin yan. Then, hanapin nyo lang yung Philippines kung nasa Pilipinas kayo. Next is your email address. So, optional lamang to. Pwede nyong lagyan or hindi lagyan. So, kung lagyan nyo yan, magsisend ng payment receipt si GCash sa inyong email. Next is, uncheck nyo lang tong my box kung halimbawa may naka-check dyan para hindi na kayo mabawasan ng 1% of your total bill. Ngayon, click next. Then, click next. Bago kayo mag-confirm guys, double check, triple check nyo yung payment reference number kung tama ba. Then, pag tama naman, click nyo na tong confirm. Ayan, nakapagbayad na tayo sa ating loan. So, sa process na ito is pwede kahit condonation loan, calamity loan man, or kaya salary loan is
pwede. So, ganun lang guys kung paano kayo makapagbayad dito. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!